Anong kaso ba ni Chavit? Available ba yan? Ha? Mga kabunyog, actually, cyber libel ang kaso. Ah, Arestado si Chavit ngayon lang, 1:10 ng hapon. Ngayon lang na hapon, June 11. Aresto sa kanya, kinunan siya ng mugshot. Kaya yung nakikita niyong picture niya na yan po, may picture naman sa baba, oh. Singson Luis Chavit. Sa tingnan niyo sa baba ang date, June 11, 2026. So ngayon po yan, mga 1:10 ng hapon, inaresto si Chavit Singson dito sa Quezon City. Ano ang kaso ni Chavit Singson? Cyber libel. Cyber libel, mga kabunyo. Ang ibig sabihin yan, mayroon siyang pinagsalitaan, mayroon siyang sinabi na nakasira sa reputasyon ng isang tao gamit ang social media. Pwedeng in-interview siya ng mga vloggers na naman, or nag-press con siya, kinover ng mga media, tapos kumalat sa social media, kaya pumasok sa kasong cyber libel. Pero available naman po ang cyber libel, nakapagpiyansa pa si Chavit, 60,000. Pero ang maganda naman dito, mga kabunyog, mga kababayan, ibig sabihin, talagang itong mga pro Duterte na ito na mga personahe. Kasi kung makapagsalita ang mga ito, grabe. Sobra ang paninira ng mga taong ito, mga kabunyog. Kaya actually sunod-sunod ang kasong cyber libel. Si Eric Celes, cyber libel. Si Jason Sa, cyber libel. Yung mga Maleta Boys. Cyber libel din 'yon. Bakit cyber libel ang mga kaso nila? Ay sabihin ba naman nila na si Laila de Lima ay tumanggap ng mali-malitang pera? Kinalaunan sinabi nila hindi naman maleta. Paper bag daw. Ganun pa man, paninira yon sa reputasyon ni Senadora Laila. Kaya kinasuhan sila ng cyber libel. Aside pa sa perjury. Kaya ganun din si dating Senador Sani Trillanes. Kinasuhan lang din yung mga Maleta Boys ng cyber libel. Kasi kung ano-ano paninira nila kay dating Senador Sani. Actually ngayong araw, sunod-sunod, yung mga kongresista, si Benny Abante kahapon nag-file din ng cyber libel. Si Congresswoman Garin ng Iloilo nag-file din ng cyber libel. Kaya si si Congressman Adjong nag-file din ng cyber libel. So itong mga halos lahat ng mga kagrupo ng Duterte tambak ang kasong cyber libel. Bakit cyber libel ang nagiging kaso nila? Grabe yung pagkakalat nila ng mga fake news at disinformation. Talagang grabe. So itong si Chavit, ang kaso niya rin, cyber libel. Hindi lang natin alam sino ang complainant. Hindi dinitalye ng mga pulis ng mga autoridad. Basta may warrant of arrest siya, cyber libel, pinatupad ng Quezon City Police. Inaresto siya, 1:10 ng hapon ngayon, pero dahil available, nakapagpiyansa. Pinapakita kasi dito, gustong turuan kasi ng leksyon itong mga DDS kasi masyado na Masyado na si Eric Celes, Jason Sa, yung si Lorraine Badoy, grabe kung makapagkalat ng mga disinformasyon, grabe. Pati si Maligod, pati yung mga Maleta Boys, grabe. Grabe yung mga paninira nila. Iba pa yung inciting to sedition. Ang inciting to sedition kasi yung nananawagan ka ng pag-aaklas. Actually, itong si Chavit, may kaso rin ito ng inciting to sedition. May kaso rin ng inciting to sedition yan. Aside pa dyan, may kaso rin yan na plunder. May kaso siyang plunder. May kaso pa siyang graft. May kasong graft. Kaya tambak na ang kaso ni Chavit Singson Pero nauna itong kasong cyber libel kasi siyempre daling i-resolve yan. Ang kaso niya ng plunder, paano siya nagkaroon ng kasong plunder? Yung
yung mayroon tayong batas, siyempre ang pangunahing produkto ng Ilocos ay tabako. Ay matagal na governor yan, congressman yan si Chavit Singson sa Ilocos Sur. Pag sinabi mong Ilocos Norte, Marcos yan. Marcos yan. Pero pag sinabi mong Singson, Ilocos Sur yan. Ilocos Sur, Crisologo, Singson, Ilocos Sur yan. O ngayon, yung pangunahing produkto ng Ilocos ay tabako. O ngayon, ang mayroon tayong batas na mayroong sineset aside na pondo para sa tobacco industry, para ma-develop ang tobacco industry. Ang ginawa nila Chavit, yung kita galing sa tobacco industry, batay sa buwis ay sa ano na yon, batas na yon, ginamit nila sa pagpapatayo ng Coliseum. Chavit Singson Coliseum yata yung pangalan ng doon. Nakasuhan siya doon ng plunder. Kaya maliban diyan may kaso pa yan nung yung lupa, sarili niya yatang lupa yun, binili ng yung munisipyo. Binili ng bayan ng local government. Narbakan yata yung bayan eh. O binili nila, ang mahal ng bili, overpriced. O yun. Kaya tad-tad ang kaso na nito ni Chavit. Pero sana yung plunder yung doon. Ang bilisan na ng ombudsman kasi may kaso siyang plunder eh. May kasong graft, may kasong inciting to sedition. O ito ngayon, itong naaresto siya ngayon ay sa kasong cyber libel. So ngayon, ang isa pang pangyayari ngayon mga kabunyog, yung website ng Senado ay nahack. Inatake ng hacker ang website ng Senado ng Pilipinas. Yan, matindi yan. Talagang mukhang mukhang coordinated ang mga attacking ito. Hindi naman nawala yung website ng Senado, nakita ko pa nga. Ang tawag doon, biniface, ibig sabihin binastos. Kung ano-ano daw ang mga post na mga bastos ang linagay sa website ng Senado. Website defacement. So, pero syempre, ano pa rin yan? Medyo seryosong bagay yan kasi ang Senate website, official yan na website ng Senado. So diyan linalabas yung mga official na mga statements, press releases, yung mga activities, events ng Senado, nakalagay diyan sa Senate website. Ang linalabas lang diyan ng mga information at saka mga announcements ay official announcements ng Senate. Kaya napaka-importante ng Senate website na yan. Kaya lang nitong nakaraang mga araw, 'di ba nagrereklamo yung mga DDS? Halimbawa, nung hearing ng Blue Ribbon ni Pia Cayetano sa ni Marcoleta, nagreklamo si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, Mr. Chair, I noticed na wala tayo sa Senate website. 'Di ba? 'Di ba? Hindi lumabas sa Senate website yung hearing ng grupo ni Marcoleta sa ni Pia Cayetano noong June 4 ba 'yon? Wala. Pangalawa, yung mga activities, events, lalo na yung Blue Ribbon Committee hearing ni consultative meeting ni Erwin Tulfo, nandun sa Senate website. Tapos in-update yung Senate website, ang nakalagay na doon, hindi na nakalagay na Senate President si Alan Peter Cayetano. Ang nakalagay na Senate President pro tempore, acting Senate President, Win Gatchalian. Si Cayetano, ordinaryo na lang na senator. Kaya medyo nagre-react yung mga DDS, bakit ganyan na ang Senate website? Tapos ngayon, biglang hinak. So, hindi syempre, hindi syempre maalis ang iniisipin ng liderato ng Senado na posibleng bahagi ang paghahak na yan ngayon ng website ng Senado ay bahagi ng isang coordinated na mga plano ng destabilisasyon. Noong nakaraang araw pa, pinag-uusapan
na mayroong planong mga destabilisasyon ang mga pro-Duterte groups. Ayon mismo sa Senado, ayon mismo kay Director Melvin Matibag, posible, ayon kay Senador Ping Lacson nung in-interview siya, posible na itong 18 na Maleta Boys, itong pagiging masyadong maingay nitong nakaraang mga araw, balik-balik doon sa Senado, nagpipress con, ito ay bahagi ng mga destabilisasyon. Sa katunayan, nagbigay ng information, intelligence information, si Director Matibag ng NBI, pinaalam sa Senado na mag-ingat. Kasi may namomonitor daw silang coordinated na mga atake sa Senado at posibleng may armadong grupo na involved dito. So tapos bigla pumutok ngayon itong balita ngayong araw lang na hinak yung website ng Senado. Kaya matindi mga kabunyog, mga kababayan, matindi ang nangyayari. Parang sabi nga ni Senador Win Gatchalian, ang Senate President pro tempore at acting Senate President, sabi niya, hindi isolated case ito. Itong pagkakahack na ito ng website ng Senado, sabi ni Senador Win Gatchalian, hindi ito isolated. Ito ang sabi niya. This cannot be treated as an isolated incident. Ang pag-atake sa aming mga sistema, gaya ng iba pang banta na kinakaharap natin ngayon ay krimen. Lahat ng kriminal ay dapat managot sa batas. So ngayon lang po yan, mainit pang balita yan, dahil nga balita na nahack o hinak yung website ng Senado, ang statement ng leader ng Senado na si Win Gatchalian, hindi ito isolated incident. Kumbaga hindi ito tinitingnan bilang simple lang. Kasi nangyari itong panghahak ng website ng Senado sa sitwasyon ngayon na mayroong threat sa Senado. Kaya nga naka-heightened security alert ang Senate. Kaya sabi ni Senator Win Gatchalian, hindi ito pwedeng tingnan lang bilang isolated incident. Seryoso ito. Kaya sabi ni Gatchalian, papaimbestigahan nila ito, papalalimin nila sino ang nasa likod ng hacking na yan. Kasi hindi simpleng hacking yan na parang isolated lang na incident. Hindi. Bahagi yan ng coordinated na mga plano. Kasi nga, nakarating na sa kanila, sa liderato ng Senado, na mayroong mga planong destabilisasyon. At ito di umanong mga paglabas na ito ng 18 na Maleta Boys, balik-balik sa Senado, nagpipress con doon. Yan sabi ng liderato ng Senado. Ano yan? Planado yan. At itong panghahak umano ngayon ay bahagi rin ng mga destabilisasyon na yan. Kaya, iimbestigahan daw, sabi ni Senador Win Gatchalian, at aalamin kung sino ang mga nasa likod ng hacking na yan ng website ng Senado. Kaya, ito mga kabunyog, lumalalim ang hindi na simple itong nangyayaring ito. Para kasing galit ang mga DDS dyan sa website. Bakit galit sila dyan? Yun na nga, nung naghihiring si Pia Cayetano at si Marcoleta nung Blue Ribbon, nagreklamo si Amy. Bakit daw yung website hindi lumalabas doon yung kanilang hearing? Pangalawa, yung hearing nila Erwin Tulfo nakalabas sa website. Ang mga events, ang mga activities ng Senado sa ilalim ni Win Gatchalian nakalabas doon. Tapos in-update na yung mga profile ng mga senador. Hindi na Senate President si Cayetano. Ordinaryo na lang na senador. Alam naman natin ang kampo ng mga DDS, grabe ang niyan. Alam na niyan ang mga operation sa internet. Marami silang trolls. Saka matagal na yan. 2016 pa, election pa lang sa presidente noon. Ang laki na ng budget ng grupo ng Duterte ating sa social media. Mayroon silang mga trolls, vloggers, lahat. Yung sistema ng
operation sa social media. Nagawa na nila yan, matagal na. Maraming ang nagsasabi, involved din ang China umano dyan. Malamang tinutulungan ng China ang pro Duterte pagdating sa mga operation sa social media, sa internet. Kaya nga may nag-post na malamang yung hacking na yan, tumulong ang China dyan. Hindi naman direktang inaakusahan ang grupo ng mga pro Duterte, pero ang sabi ng liderato ng Senado, sino ba sa ngayon ang mga grupo na gusto nilang mawala ang website ng Senate? Sino yon? Ay malinaw ang sagot doon, yung mga pro Duterte. 'Di ba? Kaya ito mga kabunyog. Sabi ni Senador Win Gatchalian, Senate President pro tempore Win Gatchalian, hindi isolated yan. Yang pagkakahak ngayon ay hindi isolated. Ano yan? Bahagi yan ng koordinadong atake. Kaya nga naka-heightened alert ang Senado. Ito pa mga kabunyog, isa pang development ngayon sa Senado. Di ba araw-araw may rally ang mga DDS doon sa may gate ng Senado. Laging may mga DDS doon, hindi nawawalan. Kahit 15 na lang sila, 30, 50, nandun sila. Mayroon silang tulda doon, mayroon silang karton ni Bato, karton ni Duterte, karton ni Sara. Ano na nga sila, Cartoon Network na eh. Tapos talagang maiingay doon ang mga DDS, yung mga nagsasalita nila doon ng mga speakers ay parang nang uudyok talaga ng pag-aalsa eh. Pag naririnig mo yung mga speeches nila, nagbo-border talaga sa inciting to sedition. Ngayon, ang ginawa ng PNP, yung nakikita nyo pong picture dyan, binaklas na ng PNP yung mga doon, yung mga gamit ng mga DDS, yung tulda nila, yung mga karton ni Duterte. Ito yung balita mga kabunyog. Tingnan. Sabi dito sa balita. Tingnan. Binaklas na ng mga tauhan ng Pasay City government ang mga tulda, tarpaulin at standees na itinayo sa Center Island at sidewalk ng Jokno Boulevard ng Duterte supporters sa may labas ng gusali ng Senado. Hinakot na din ang mga upuan at higaan at sound system ng mga rallyista. Yan mga kabunyog, ngayon lang pong araw yan. Yan, kaya yung nakikita nyo dyan, sa picture, yan na po yan. Kumbaga talagang, kasi mayroong mga intelligence reports na bukas, Independence Day ay may planong mga destabilisasyon. Lulusubin nga daw ang Malacanang, di ba? Sabi nila Montulfo. Kaya ito na mga kabunyog, mga kababayan, sa ngayon, yung mga higaan, yung mga tulda, kita nyo, may mga karton ni Bato, ni Duterte, ni Sara. Tapos doon na natutulog ang mga DDS eh. Nagpapalit-palitan na lang sila. Hindi nila iniiwan yung lugar na yon. Talagang sila, ginagawa na nilang araw-araw may rally sila doon. Kahit 15 lang sila, 25. Tapos may panahon na dumadami sila. May panahon na dumadami kasi halimbawa, yung mga supporters ni Marcoleta, galing daw yun sa isang sekta ng relihiyon. Lumagsa nung isang araw. Lumabas pa nga si Marcoleta eh. Nakipagkamay doon sa mga supporters niya. May panahon din na mga Muslim naman daw ang nandun. Mga pinakilos naman daw ni Robin Hood Padilla. Kaya lang, nung una, tolerant pa ang Senado. Nung una, pinapayagan pa ng liderato ng Senado, basta't mapayapa lang. Kaya lang ngayon kasi may mga banta na talaga eh. May mga banta na ng destabilisasyon. At ngayong araw nga, ang nangyari pa, nahak na ang website ng Senado. So, parang ang mga nangyayari talaga dito, nagpapakita na parang totoo yung sinasabi ng NBI. Kasi yung NBI ang nag-inform sa Senado na mag-ingat
Kasi may namumonitor silang mga plano ng destabilisasyon. So ngayong araw, napakaraming pulis ang pinadala. Yan, nakikita nyo yan mga kabunyog. Yung Jokno Boulevard, yung kahabaan na yan, malapit yan sa Senado, pinosisyonan na ngayon ng napakaraming pulis. Kasi may mga informations nga na bukas, June 12 umano, araw ng kalayaan, sasamantalahin ng grupo ng mga Duterte. Kaya ang unang ginawa ngayon, inalis na yung mga tulda, mga tent, mga higaan, tulugan, upuan, sound system, binaklas na. Ibig sabihin, hindi na papayagan yung mga DDS na mag-rally pa dyan sa harap ng Senado. Yan yung bagong development ngayon. Mga ano na ito, medyo gumagawa na talaga ng mga hakbang ang Senado na hindi na papayagan yung mga rally sa labas. Kasi nga, mainit ang sitwasyon eh. Habang dumadaan ng mga araw, nagiging mainit ang sitwasyon. Lalo na ngayong araw, hinak yung website ng Senado. At sabi nga ni Acting Senate President Win Gatchalian, hindi ito isolated incident. Hindi ito. Kasi may information na daw sa kanilang nakarating na may mga plano na talagang gagawin. Pero ang ginawa naman ng Senado kaagad, nag-heightened alert kaagad. At binantayan na ang Senado, hindi na pwede ang labas-pasok. Kaya yung mga dating ginagawa ng mga DDS na yung mga maleta boys, labas-pasok doon, pumupunta sa opisina ni Robin Hood Padilla. Tapos pagdating doon sa opisina ni Robin Hood Padilla, magpipress kundo. Bawal na yun ngayon. Bawal na. Kaya masyado nang mahigpit ngayon ang security sa Senado dahil nga dito sa mga balibalitang to. At ang isa pa, sa June 18 kasi, June 18, magkakaroon na ng pre-trial kay Sara Duterte. Simula na ito ng paghahanda sa trial ng impeachment. Ang impeachment ni Sara mangyayari July 6. So bago ang July 6, June 18, pre-trial. So kaya nga medyo mainit ang Senado lalo na't magsisimula na ang impeachment ni Sara Duterte. Magsisimula na mga kabunyog. Kaya ang ginagawang itong mga hakbang ng Senado ay in anticipation sa mga maiinit na mangyayari sa susunod na mga araw. Ang isa pa, baka kasi kasuhan na talaga si Joel Villanueva, aarestuhin na naman yan. Kaya kailangan talagang isecure na ang Senado. Grabe na ang tension dyan. Lalo na pag si Marcoleta na ang aarestuhin. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo grabe ang challenge sa liderato ni Senate President Pro Tempore, Acting Senate President Win Gatchalian. Kasi maraming mangyayari sa Senado nitong susunod na mga araw. Pwedeng kasuhan na si Joel Villanueva at aarestuhin din yan. Pwedeng anumang oras lumabas ang arestwarang kay Bongo. Pwedeng kasuhan din si Marcoleta. Kaya ito at impeachment na ni Sara, June 18, pre-trial. So maraming mangyayari. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga diskarte ni Padilla na mayabang na actually, ang ginagawa ni Padilla dahil senador siya, ginagamit niya yung pagkasenador. Susunduin niya yung mga doon, yung maleta boys, tapos dadalhin doon sa opisina niya, magpipress con doon. Yun? Nagki-create ng mga kaguluhan. Sa ngayon, hindi na yan papayag. At yung rally sa labas, binaklas na ngayon. Binaklas na. Ngayon, sabi, itong si Cayetano, nagre-reklamo. Nagre-reklamo, mga kabunyog, si Cayetano, si Alan Peter. Nagre-reklamo na naman, ang sabi ni Alan Peter Cayetano, bakit daw yung mga threat na yan na sinasabi, hindi man lang daw siya kanila pinapaalam. Senador din daw naman sila. Bakit daw hindi nila alam yun? Ang nakakaalam lang ay sila Gatchalian. Ang nakakaalam lang daw ay sila Tulfo, sila Lacson, sila Soto. O bakit sila daw, yung grupo niya, sabi ni Cayetano, hindi daw pinapaalam. Ay simple lang naman ang sagot ni Gatchalian sa kanya eh.
ay naglabas na daw siya ng memo eh. Nakadetalye doon kung ano. O, bakit daw hindi binabasa yon ni Cayetano? Ay, saka ano naman eh, yan kasi ang problema kay Cayetano. Ah, hindi pa siya nagko-cooperate eh. 'Di ba ang gusto niya may sarili siyang mga ginagawa. Naglalabas siya ng sarili niyang memo. Naglalabas siya ng sarili niyang ah, instruksyon, order sa Senado. Naglalabas siya ng mga announcement niyang sarili niya. Oh. So, parang sa ano, ang mga ginagawa ni Cayetano, hindi niya kinikilala ang grupo ng liderato ni Gatchalian. Tapos ngayon, na mayroong threat, sisisihin niya si Gatchalian. Sasabihin niyang hindi sa kanya pinapaalam. talagang talagang loko-loko rin tong si Cayetano ano. Ha? Ayaw mong kilalanin yung liderato. Tapos yung liderato ng Senado, syempre yan yung kinikilala ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya yung Department of yung NBI, yung information ng NBI, syempre pinapadala nila kay Gatchalian. Kahit yung galing sa AFP, sa PNP, sino ang kanino pinapaalam yung mga intelligence reports? Ay syempre sa grupo ni Gatchalian. O ngayon si Cayetano, syempre ayaw niyang kilalanin sila Gatchalian, di hindi siya sinasama sa usapan. Saka, actually nga, inaano niya pa eh, binabangga niya pa ang mga ginagawa ni Gatchalian. Maglalabas ng memo si Gatchalian, maglalabas din siya ng memo niya. Tapos ngayon, magrereklamo siya. Hindi daw siya pinapaalam ng nangyayari sa Senado. Ayaw mong mag-cooperate. Ginugulo mo pa nga ang Senado. And yet, nag-i-expect ka na ipapatawag ka ni Senator Gatchalian. Ay di ba maraming beses nang nagpapatawag sila Gatchalian ng session, ng hearing, ng meeting, hindi naman sumisipot sila Cayetano eh. Oh, tapos ngayon magrereklamo siya na binabaliwala siya. Ha? Oh. Kasi ang gusto ni Cayetano, hayaan lang yung mga ginagawa na yung mga Maleta Boys na yon, yung grupo ni Baligod, labas-pasok lang sa Senado. Pinapalabas lang nila na guests ni Padilla sa opisina niya, guests ni Pia Cayetano, guests ni Alan Cayetano. Yan yung kanilang palusot eh. Pagpapasok yung mga Maleta Boys na yon, saka si Baligod, saka si Mike Defensor, ang sasabihin nila, guests kami ni Marcoleta. Guests kami ni Padilla. Oh. Pag hindi pinapasok, bababa si Padilla. Susunduin doon sa entrance. Oh. Yan yung ginagawa nila Padilla. Pero ngayon hindi na pwede yan. Kasi naka-heightened alert ang Senado. Hindi pa naman lockdown. Nilinaw naman, pinaliwanag naman nila Win Gatchalian, hindi naman daw lockdown. Naka-heightened security alert. Ang ibig sabihin ng heightened security alert, bawal na yung mga rally-rally sa labas, yung mga DDS. Kasi yung mga DDS nang uudyok na ng pag-aalsa ang mga mensahe nila. Yung kanilang mga sinasabi, yung mga speakers nila sa rally. Inciting to sedition na talaga eh. At may na-monitor na nga, may ibang plano na, kaya naghigpit na rin ngayon ang Senado. Kaya sabi ni Senador Win Gatchalian, hindi na pwede yung mga dati. Ngayon, nagagalit sila Cayetano, nagagalit sila Lilia. Kasi ang gusto nila, hayaan lang sila sa ginagawa nila, yung labas-pasok yung mga tao nila. Ay, hindi na pwede ngayon yun. Hindi na. O ngayon, nagre-reklamo si Cayetano. Bakit daw hindi pinapaalam sa kanila yung threat sa Senado? Sabi naman ni Win Gatchalian, naman yan eh, naglabas na daw siya ng memo, nakalagay na yan doon kung ano ang sitwasyon ng Senado sa ngayon. Bakit? Bakit hindi binabasa ni Cayetano yun? 'Di ba? Nasa memo na yun eh. Ayaw niya kasing kilalanin ang liderato ni Gatchalian. Tapos ngayon na may mga impormasyon siyang hindi nalalaman, nagagalit siya. Okay, ang tanga rin ang